ang human rights lawyer at ngayon ay kinatawa ng Akbayan Party List, Congressman Chel Jokno. Kong Chel, ka-RH, magandang umaga po. Magandang umaga, Milky, at sa lahat ng mga ka-RH. Magandang umaga, Kong Chel. Unang-una, kayo po ang isa sa mga maingay talaga sa Kamara dito sa issue ng joint exploration o kaya ay joint oil and gas development sa pagitan po ng Pilipinas at China. Ano po ba ang nakikita po ninyong kumbaga ay panganib sa panig po ng Pilipinas kapag ito po ay sakaling matuloy, Conchel? Well, kumalat kasi yung balita na nangyayaring araw yan, yung talks na yan. Pero hindi natin alam kung ano ba talaga yung nilalaman nito. At doon kami nababahala dahil kailangan maging transparent ang ating pamahalaan kung ang usapin ay yung pagkakuha ng ating oil and gas reserves sa bandang West Philippine Sea. Tama nga naman, may issue tayo ngayon sa energy, yung sobrang pagdepend natin sa nanggagaling sa labas. Pero at the same time, hindi naman natin pwedeng isuko yung atin sa ibang bansa. Kung maalala kasi natin, nung nakarang administrasyon, halos muntik na magkasundo ang Pilipinas at ang China dyan sa joint exploration sa Kalayaan Island Groups. Kaya lang, nung bandang huli, umatras ang China dahil ayaw daw nila may dalawa kasing provision na ginigiit ng ating pamahalaan. Na unang-una ay kailangan kikilalanin nila na atin yung oil and gas na kukunin doon ay ownership ng Pilipinas yan. At pangalawa, ang dapat iiral ay ang batas ng Pilipinas. Nung bandang huli, inayawan yan ng China kaya hindi natuloy. Ngayon, syempre, para sa akin, non-negotiable yung dalawang term na yan. Dapat kahit sino mang bansa ang makikipag-usap tayo tungkol sa joint exploration ay dapat andon yung dalawang requirement na yan. Dapat po transparent kung sakaling matuloy itong kasunduan na ito. Tsaka, Kong Chel, di ba, talaga namang grabe ang ginagawang pambubuli sa atin ng China, and yet, andyan na naman tayo makikipag-usap sa kanila dito sa usapin ng joint exploration. Sabi mo nga, makatutulong ito dahil sa problema ngayon ng krisis sa langis. Pero magtitiwala pa ba tayo sa China unang-una, Kong Chel? Iyon na nga ang isa pang bagay. Actually, kung sana natuloy ito nung last administration, meron na tayong magagamit na bala sa kanila na kung kinilala nila na atin nga yan, dapat yung buong West Philippine Sea i-recognize nila na atin din. Kaya lang dahil nga ayaw nila noon, ay hindi ako optimistic na magkakaroon tayo ng magandang kasunduan sa kanila. Kaya maganda rin kung ma-explore natin sa iba't ibang mga bansa na kung maari ay pwede rin tayo ng isang magandang agreement na hindi naman necessarily China ang kaano natin. Oo. Kasi, Kong Chel, ang dami-daming bansa. Tapos ito na naman tayo sa China. Lalo na't yamang dagat ng Pilipinas kung sakasakali ang pwedeng pakinabangan ng Pilipinas, baka naman madaya na naman tayo dito ng China. Kasi alam mo, Kong Chel, kung hindi ako nagkakamali, nabasa ko rin na kailangan natin ang joint oil exploration sa China kasi meron daw silang mga modernong equipment. Ngayon, kung sisira sila doon sa kasunduan, baka makita nila halimbawa yung mga kinakailaw mga lugar kung saan talaga pwedeng pagkunan. Tapos pag sasabihin wala silang nakita. Halimbawa nagkaroon ng di ba may pandaraya doon sa usapin na yon, hindi maalis dahil sa ginagawa rin nilang kumbaga ay pambubuli sa atin at hindi pagsunod lalo na sa mga kasunduan sa pandaigdigang mga batas. Tama yun at lalo na hanggang ngayon ginigit pa rin nila yung tinatawag nilang 9-dash line o 10-dash line na alam naman natin pati ng arbitral court ay binaliwala na yan. At kaya nga mas maganda kung maghanap din tayo ng mga ibang bansa. Marami naman nga dyan na may kakayahan. Kung sana kaya natin ng ating sarili, okay, yun ang the best solution. Kaya lang masyadong malaki ang gastos. Kailangan natin ng expertise din na nanggagaling sa ibang mas may alam na mga bansa. At the same time, sa tingin ko, moving forward, we should also make ourselves technologically stronger
para dumating din yung araw na talagang maging energy independent tayo. Mhm. Kong Shell, bagamat ito ay wala pang linaw talaga yung napapaulat na joint gas and oil exploration sa pagitan ng Pilipinas at China. Ano po ba ang dapat na gawin dito ng gobyerno? Dapat po bang merong stand ang pamahalaan? Ano ba ang dapat na gawin para hindi na naman tayo gamitin ko na yung term na maloko o maisahan na naman ng China? Yes, kailangan isa lang ang posisyon ng ating pamahalaan. At para sa akin, ang una dapat nilang gawin ay identify natin ano ba yung non-negotiable. Kasi yung China, medyo may ano nga yan meron silang mga gimmick. Halimbawa, pag isiningit nila yung tinatawag nilang joint development, para sa kanila, ibig sabihin nun, sila ang may-ari ng oil at gas reserves. Kaya yun ang una natin babala sa ating pamahalaan. Wag na wag tayong pumayag na joint development ang gagamitin na salita dahil para sa China ay that means they own the oil and gas. Number one yun. Pangalawa ay non-negotiable dapat na merong express provision dun sa kasunduan na yan ay ang pag-aari ng oil at gas na yan ay ang Pilipinas ang may-ari. At pangatlo, in the event na magkaroon ng gulo o away ay ang iiral dapat ang batas ng Pilipinas. Para sa akin, non-negotiable yon. That should be part of any agreement that we have with other country. At maganda rin na gamitin natin yung service contract system natin para klarong-klaro na sila ay magsa-service lang, tutulong lang sa atin, pero nasa atin pa rin talaga yung pagmamayari niyan. Pero para sa akin, Kong Shell, sana hindi na lang sa China. Sabi mo nga, marami namang mga bansa na pwedeng makausap natin, na meron din mga modern technology para alamin itong mga exploration na mga ganito sa ating karagatan. Wag na lang sa China kasi ilang beses na tayong kumbaga ay nilalabag yung mga international laws. Ano pa kaya itong yamang dagat na madidiskubre halimbawa nila within the territorial waters ng ating pong bansa? Agree ako dyan, Milky. Oo. Ngayon, Kong Shell, ang magpapahina pa ito sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea sakaling matuloy. Halimbawa, itong joint exploration, kasi ang sabi nga ito kumbaga ay nanggigipitan China pero eto kayo, tumihingi ng tulong sa amin pagdating sa exploration ng gas at ng langis. Well, depende yon. Kung sila ay papayag at klarong-klaro sa maging kasunduan na atin yan, hindi nila sinasabing kanilang pagmamayari yan. At pangalawa, ang batas natin ang iiral, that might provide a long-term solution dun sa problema sa West Philippine Sea. Pero alam nyo, sa totoo lang, hindi ko nakikita na papayag sila dyan. Maghahanap ng butas yan o kaya maglalagay ng baka kung ano-ano pang mga provision doon na magagamit nila para sabihin na sila nga ang may-ari niyan. I don't think given the context natin sa global situation lalo na ngayon na iiba ang maging posisyon ng China pagdating sa West Philippine Sea. Kaya babalikan ko yung sinabi mo, dapat mag-explore tayo ng options sa ibang mga bansa. Hindi ba kailangan ng mga ganitong kasunduan na Kong Shell dadaan sa Kongreso? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Hindi naman Hindi kailangan pero treaty, may treaty to, requirement ang no? Constitution na dapat magre-report within 1 month ang ating executive department sa Congress kung magkaroon man ng ganyan. At the same time, bago mangyari yung anumang kasunduan, dapat transparent ang ating executive department, hindi lang sa Kongreso, kung hindi sa sambayan ng Pilipino, na alam natin lahat na meron silang mga ganitong hakbang. Hindi nga natin nalaman na meron na sa mga structures noon. Hindi ba, Kong Shell, nagulat na lang tayo na naroon na. At hanggang ngayon ay pinagtatalunan natin. Ngayon, malinaw naman na iyon ay ating sakop ng mapa ng Pilipinas. Yun nga At saka, mabuti nga na nakapag-file tayo noon ng kaso sa arbitral court. Imagine kung wala tayong na-file at naipanalo noong 2016. O de mas magiging
magiging dehado pa tayo pagdating sa West Philippine Sea. Oo. Actually, kung titignan natin mula pa noong 1978 ay mismo sa batas ng Pilipinas, kinikilala na natin na atin yan, yung exclusive economic zone na yan. Pero dahil meron na nga tayong tagumpay sa arbitral court, ay lalo pang tumibay yung ating stance dyan. Isa sa pinakagusto kong bill na isinumite ni Kong Chel Jokno sa Kamara ay itong isama sa curriculum ng ating mga kabataan ang tungkol sa West Philippine Sea. Ano ba ang layunin ng bill na ito ni Kong Chel? Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan, dyan ka lang Congressman Jokno, sa pagpapatuloy po ng Congressman Chel Jokno, at kanina ay bago tayo mag-commercial break, nabanggit ko yung panukalang batas ni Congressman Chel na dapat isama daw sa pagtuturo ng West Philippine Sea history and geography sa primary and secondary levels. Kong Chel, ito po ba ay naisumitin nyo na at ano ba ang layunin ng panukalang batas na ito? Sa last year pa namin na itong House Bill 1625 na ito. At sa tingin ko, kailangan natin ito eh. Unang-una, dahil sobra ang kalat ng fake news tungkol sa Philippine Sea. At kailangan malaman ng lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga kabataan natin, kung ano ba yung katotohanan pagdating dyan. So ang aming final na House Bill ay para i-require ang pagtuturo ng hindi lang yung tungkol sa West Philippine Sea, hindi lang yung kasaysayan, kundi pati yung batayang legal kung bakit klarong-klaro na atin ang West Philippine Sea. Pangalawa ay, alam nyo, sa China kasi, ganun ang ginagawa nila sa mga bata doon. Na malang ay ang sinasabi nila, kanila daw yon. Kaya kung wala tayong pushback dito, ay baka naman madala yung mga kababayan natin. Kaya dapat magkaroon tayo ng batas na maging mandato yan. Kaya ako ay nananawagan din sa mga kasamahan ko sa House na sana may isulong na natin ito at agad-agad may isabatas ito. At sa lahat naman ng nanonood at nakikinig, baka naman pwede niyang sabihin sa inyong mga district congressmen, mga party list na mga sinusuportahan ninyo, na suportahan naman itong House Bill na ito. Alam mo, Kong Chel, di ba ang mga bata ngayon ay aware sila sa mga nangyayari, lalo na pag may mga usapin ng nambubuli na naman ang China dyan sa area ng West Philippine Sea, wina-water cannon, yung ilan natin mga mangingisda, maging ang Philippine Coast Guard, nababasa nila sa SOCMED, narinig nila sa mga news, TV, radyo, itong issue ng West Philippine Sea. Pero wala sila masyadong, kumbaga ay alam tungkol dito sa usapin, ano ba ang pinag-aawayan o tensyon tungkol dito. Ano po ba ang, I'm sure ito ay nakarating na rin sa ilang mga komite dyan sa Kamara. Congressman si Roman Romulo, ang chairman ng House Committee on Education, ano po ang reaction niya dito, Kong Chel? Bukas naman ang ating mga kasama sa Kongreso dito sa itong panukalang ito. Yun lang ay sana mai-fast track natin. Maganda pa nga kung ma-certify ni Pangulo ito bilang isang urgent bill para sigurado tayo na o kaya mailagay niya as priority bill sa LEDAC para mai-fast track na natin agad ito. Itong issue ng hindi lang ito issue ng impormasyon eh. Ito ay issue ng kaalaman ng mamamayan Pilipino. Yung iba naman kasi parang para sa kanila ang layo-layo ng West Philippine Sea sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pero sa totoo lang, nakaka-apekto ito sa ating lahat. Yung food security, yung kinakain natin ng mga seafood at iba't ibang mga isda, karamihan ay nanggagaling dyan. At hindi lang yan issue ng food security, pati nga yung energy independence natin, di ba? Yung oil and gas reserves na andyan, at issue din ng soberanya. Kaya dapat alam ng mga mamamayan yan, lalong-lalo na yung kabataan natin. Lalo yung ating mga kabataan na talaga man nakatutok lagi sa kanilang mga cellphone at sa mga social media. Sa bill po, Kong Chel, meron po bang hiwalay na subject para dito? Halimbawa ay merong isang oras para ito ang pag-aaralan lamang o i-incorporate sa ilan ho nilang mga subjects na? Binigay na namin yung discretion na yan sa DepEd. Nasa sa kanila yon, either pwede naman i-incorporate sa existing subjects, pwede rin naman na
bigyan nila ng diin sa isang hiwalay na sa kurso. Actually, alam mo, Milky, noong 1990s, kasama ako sa isang proyekto na umikot kami ng Pilipinas, tinuruan namin ang mga public school teachers natin kung paano ituro ang human rights sa basic grade 1, grade 2 na hindi naman hiwalay na subject kundi isinama namin sa mga basic courses tulad ng math, ng iba't ibang mga kurso na talagang nandyan na sa curriculum. Sa tingin ko, basta't nandun ay magiging sapat na yon. Ang kailangan lang yung mismong laman ay may pasok natin sa kaisipan at kalooban ng ating mga mag-aaral. At idagdag ko lang, Kong Chel, dapat yung mga magtuturo po sa kanila at magbibigay ng impormasyon, meron ding sapat na kaalaman yung ating mga guro. Kasi medyo, medyo mahirap ding intindihin, di ba? May arbitral ruling, ano ba itong mga karapatan natin. Dapat yung malalaman ng ating mga kabataan ay naayon po sa batas at sa ating karapatan. Totoo yun. Kailangan may training din sila Yes. at dapat yung Yung mga teachers. mga material na kailangan nila ay andun para siyempre may bahagi nila sa kanilang mga estudyante. Ayan, at abangan natin sana nga pagtibay na itong panukalang batas na ito, Kong Chel, napapanahon na rin. Anyway, this week ay balik ang hearing ng House Committee on Justice. Maiba man ho ako, samantalahin ko na rin tungkol ho dito sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. At napagbigyan po yung isa ho sa inyong mga requests na bigyan ng seguridad itong si tinatawag ho nilang pangunahing witness, si Ramil Madriaga. Ano pang aasahan po natin sa Wednesday? Ano na ito? Ito na yung matagal nang inaabangan ng lahat ng mga Pilipino. Di ba last year pa natin iniintay na makita yung ebidensya. At itong darating na hearing sa itong next week sa Martes at sa mga susunod pa na mga linggo ay ito na yon. Dapat makita mismo namin sa committee at lahat ng manonood at makikinig kung ano ba talaga yung nagiging ebidensya dyan. Matagal na natin alam yung mga alegasyon tungkol sa iba't ibang mga, yung articles of impeachment. Pero hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita mismo kung yung mga testigo at yung mga dokumento. At ito na yung dapat mandato namin sa Committee on Justice na tingnan ng ebidensya. Hindi naman namin ililitis ito mismo dahil ang magta-trial nitong kaso ay ang Senado kung umabot sa Senate. Ang kailangan lang namin malaman ay sapat ba yung ebidensya para kung may probable cause o hindi. So kumbaga para itong preliminary investigation na sinasagawa ng piskal, ng prosecutor, bago ihain ang kaso sa korte. At mukhang magpapatuloy talaga ang hearing the Kong Chel dahil walang inilabas na temporary restraining order ang Supreme Court sa petisyon ni Vice President Sara na ipatigil ang mga impeachment proceedings po ng House Committee on Justice. Sa tingin ko, yan ang isang magandang development dahil yun na nga ang tagal-tagal na natin iniintay ito. At sa impeachment kasi hindi lang naman ang mga membro ng committee ang maghuhusga. Lahat naman tayo mga Pilipino ay ihuhusgahin natin yan. Titingnan natin, alam ko maraming manunood niyan sa darating na hearing. At kayo mismo ang magsasabi kung ito ba ay may basehan o wala. Ayoko ng pangunahan, Kong Chel, pero ano ba ang magiging tanong mo? Halimbawa, dumating yung pagdinig sa araw ng Martes dahil ilalabas yung mga dokumento, baka paharapin itong si Ramil Madriaga. Ano ba ang magiging tanong ni Congressman Chel Jokno? Siyempre, ang sisiyasatin natin dyan, nagsasabi ba ng totoo itong testigong ito? Ito bang mga dokumentong ito ay masasabi natin na talagang matibay at reliable? Ganyan mga klase, tulad ng trabaho ko bilang human rights lawyer at bilang abogado sa korte, ang kailangan natin malaman na ito ba, nambobola lang ba to? Ano ba talaga ang hawak niyang ebidensya? At may suporta ba yung sinasabi mga alegasyon?
sa impeachment laban kay Vice President Sara. Mhm. At ito ay bubusisiin araw pala ng Martes yung hearing ng House Committee on Justice. Conchel, baka meron kang panawagan sa ating mga kababayan sa harap nitong nararanasang krisis natin sa presyo ng produktong petrolyo. Nasa inyo po ang pagkakataon. Ay, maraming salamat, Milky, at sa lahat na nanonood at nakikinig. Kanina nabanggit niyo, Milky, yung pwede bang magbigay ng cash assistance sa middle class. Oo nga, yun ang Actually, hinihintay ko. Oo. Kung titingnan natin yung AIX, di ba, yung Assistance to Individuals in Crisis, ang sakop niyan, hindi lang naman ang mga mahihirap, pati ang middle middle class ay class. pwedeng mag-need ng Yun. assistance. Pupunta lang po kayo sa SWD, tingnan nyo sa website nila yung mga requirements, i-assess kayo kung mabibigyan kayo ng tulong, at kung sa tingin ng kausap nyo sa DSWD ay sapat naman ang dahilan, may crisis nga sa inyong buhay, ay magbibigay din sila. So, maganda rin na malaman ito ng publiko na ang AIX ay hindi lang naman para sa mga kababayan natin na talagang naghihirap, kundi meron din silang portion no na binibigay sa mga middle class. So, tingnan nyo na lang po. Actually, meron akong explainer dyan. Nasa TikTok yata yun o nasa IG. Pinapanood ko yung TikTok mo lagi kong Chel eh. Kaya maganda rin kasi yung reaction no, ng ating mga kababayan para naiintindihan yung medyo minsan mahirap unawaan yung ilang issue. Pero pag pinanood mo yung TikTok ni Kong Chel, ganun pala ibig sabihin nun. Pati yung mga update. At syempre, lahat sobrang init ngayon. Kailangan na ingat tayo sa ating kalusugan. Oo. Okay, salamat Kong Chel at magandang umaga. Salamat sa oras ngayon pong umaga. Marami pong salamat. Ang isa po sa mga kinatawan ng Akbayan Party List at human rights lawyer, Congressman Chel Jokno.